nanonood ako ng Interbarangay. Last Saturday, kahapon, nandun ako sa Taos. Nanonood ako ng basketball ng Parparana, ng Brother Army. At makakapos sa kanila, sa Sabado, ako mag-re-record sa kanila. Gagawin natin maayos lahat yun. Wala nang harutan, wala nang biruan, kundi magiging seryoso pagkalaro ng basketball. Hindi lang magkakaibigan, magkakasama sa trabaho. Yung po sila sasalamatan ko sa Panginoon sa kapilan. Yung aking kalooban hindi matiwasay kaya sa aking mga anak na hindi ko nasama rito. Aking kasama. Kaya ako lang makisa. Pero okay, ito na ako ngayon. Kasi nung nagpasok rito ang Panginoon, dahil sa aking galit, sama ng loob, at yung minanakit na wala na. Napalitan ko lang ng tatlong emig. Yung mapagbigay, mapagpatawa, at hindi sa lahat, mapagmamahal. Napakabuti po ba ng ating Diyos? Alam niyo, nung last time, yung tanong sa inyo, kahit nung Thursday na prayer meeting, paano mo masasabi o may papaliwanag na born again ka? Kasi maraming tao nagsasabi, Kristiyano, di ba? Pero hindi mo makita. At yung nalalaman naman natin na nagaganap sa atin ay totoo naman. Pero, paano mo sasabihin? Paano ipapaliwanag sa kapwa na ikaw ay born again at hindi born against? Hindi yung born again. Alam niyo yung born again, parang nasunog uli. Although, tamang salita doon ay burn. Sinunog ka uli. Burn again. Sa ating narinig ngayon, may 3 emeng binanggit. At yung 3 emeng yan ay galing mismo na hindi masasabi ng tao na peki ka sapagkat nagiging kapahayagan si Kristo sa atin. Christ is revealed. Hindi pangalan lang, kundi iyan ang itinawag niya sa atin every time tayo ay nagtitipon. Masalimuot man ang ating mga buhay, pero ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen? So, napakahirap ipaliwanag kung hindi totoo sa atin ang salitang born again. Marami ang nagsasabi, kahit Panginoon, born again, kahit Lord, maraming nagsasabi. Subalit siya rin, si Jesus din ang nagsabi sa pamamagitan ng kanyang daily word ay hindi lahat ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yun lamang tumutugon sa kanyang kalooban. Ano ang kanyang kalooban? Naririto po ang kanyang kalooban. From cover to cover. Mayroon po tayong tinawag na 7, pero balita ko po ay hirap na hirap sa pagsusunog ng kilay kung ano yung sinabi ni Lord sa kanila. Ngayon po ay magtatanong na lang ako sa inyo, bukod kay Jude, tayo Jude. Bukod kay Jude, sino ang may angas sa inyo para magsalita kung ano sinabi ni Lord bukod sa kanya? Siya po ay talagang tatayo. Gusto ko i-Facebook na ninyo yan para makarating sa kanyang tatay. Ha? Sino ang sasama kay Jude sa pagsasalita? Doon sa 7 aking binanggit. Alam ko si Dave pwede. Tama ba ako? Alam ko. Sa 2 kabataang ito, sabi ni Kuya Boy, hindi ko na nga malaman kung paano ko mag-aaral pagsasalitain mo pa. Sa 3 iyon, sino
Okay. Yung isa naman talagang kwento sa akin, Pastor, panay nga po ang review eh. Para sa darating na linggo. Ngayon, hindi ko tatawagin. I don't want to put, ayokong maglagay ng isang kahoy sa apoy na makapagbibigay ng bagay na ano. Let us respect, kasi ang mahalaga sa atin, ano ang sinabi ni Lord sa iyo. Hindi pa ako handa na na hindi na magtatawag. Kasi syempre, mula sa Diyos, tapos lahat tayo pinakausap ni Lord. Lahat po tayo pinakausap ni Lord. Kaya nga natin pinapractice to. Ano sabi sa iyo ni Lord? Hindi yung ano lang napulot mo eh. Sa personal mo, ano ang dating? Oo, may narinig ka. Hindi mo naman sasabihin sa akin yung verse. Hindi mo naman kailangan i-review pa. Ano ang sinasabi niya sa iyo personal? Kumbaga ganon. Okay? So, number 1 is, syempre si Jude at ang kanyang kasamang kabataan na sa panahon ito ay talagang papayagpag, si Dave Morales. At siya po ay nagtatawag talaga ng lahat ng mga kaibigan niya, dinadala dito tuwing araw ng Sabado. At walang magawa ang Diyos sa kanyang magulang, kundi pagpalain ng magulang ni Dave. Sapagkat ang magulang ni Dave ang nagpapakain sa napakaraming bata. Kaya ba natin yun? Magpakain ka. Kaya sabi nga, walang magagawa si Lord kundi talagang i-bless sila. Sapagkat ibinibigay nila ang bahagi nila. Ay, sa kami mga ayoko nang ulitin. Pero sa pamilya ito, nakakalipo ako. Ako'y nabusog. At pinapakain nila, hindi lang si Pastor. Ito yung mga buhay na mensahe. Ito yung gusto kong makuha ninyo. Ano ang ginagawa sa inyo ni Lord? Yun ang pinakasarap. So, hindi na ako magtatawag. At dito sa naka-assign nito, the stage is now open for the blinking lights in the angels in the heavens to shine and focus on you. God. Good morning po. Alam niyo po bakit ako nandito sa stage. I-report ko lang po kung ano yung natutunan ko po. Tsaka parang review na rin po ito. Meron po akong dalawang topic na review sa inyo. Yung isa about sa bread, yung samana po. Tsaka yung isa kung bakit tayo naging born again. Ito nga po yung sabi ni Pastor kanina, walang nabubuhay sa tinapay lamang. Pero merong mabubuhay sa tinapay kung si Lord yung nasa tinapay, di ba? Parang tugma po yun dun sa report ko eh. Kasi di ba, nung hindi mo pa din, kunyari, di ba po yung tinapay si Lord, tapos hindi mo pa siya inakain, parang naikano ka pa parang nakikibagay ka pa sa mga tao na sa paligid. Pero nung simula ko pong kainin yung bread na si Lord po, parang dapat si Lord na po yung mag-control sa'yo. Parang si Lord na po yung bahala sa buhay mo. Parang ganun po. Tsaka po yung sabi nga po sa kanta, this is my daily bread. Parang ito yung araw-araw kong kinakain na parang yun talaga si Lord, di ba? This is my daily bread. Parang kinakain mo si Lord na hindi dahil sa dahil sa mahal mo si Lord dahil kaya mo siya tinanggap sa buhay mo. Tsaka po yung isang topic ko, yung bakit tayo naging born again. Yun nga rin po, sabi po kanina ni Lord, sabi nga po kanina ni Pastor, di ba nga po tayo born again, pero meron na pong sa atin si Lord. Parang nung habang sinabukunan ba na tayong magulang natin, parang meron na tayong task na gagawin dito sa mundo na kailangan natin gawin para mapaglingkuran si Lord. Yun. Sabi nga po,
sa bread yung maging bread ka rin sa ibang tao para makita ng ibang tao na yung kabutihan ng Lord sa'yo. Parang sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord, parang ikaw yung magiging instrument para makilala si Lord. Tsaka parang ikaw yung magiging tulay para mapalapit sila kay Lord. Kasi gagawin mo yung lahat para mapalapit siya Lord. Doon nga na sa simple na pagbibigay lang ng advice o pagbibigay lang ng parang nararamdaman niya na si Lord yung nasa buhay mo na parang anong klaseng tao to na ba't ganito magsalita parang siya na yung nakakalam ng lahat pero dinilaan na si Lord pala sa buhay mo. Yung application ko po hanggat maaari dapat mag-share tayo ng Word of God. Tsaka huwag tayong huminto na mag-hikayat ng ibang tao para mapunta dito sa church para maligtas ko yung buhay. Yun lang. Thank you. Magandang umaga po. Gusto ko lang po unang magpasalamat. Kasi po, hindi po ako nag-review o kahit anong ginawa para makapagsalita. Kanina lang po papasok sa akin na yung parang ko siya summarize ng 3 linggong preaching. Yung pagkakahambing ko ng yung pagdating ko ni Lord tsaka po yung sa kasalan. Una po, bago ka ikasal, kailangan po munang yung lalaki mag-propose sa babae. Tapos, parang po yung lalaki, yun yung po si Lord. Tapos yung babae, tayo yung sasagot ba oo o hindi. Parang yun yung po yung pagtanggap kay Lord sa buhay natin. At para yung buhay natin is makasama siya habang buhay. Tapos po yung second dun sa pag-accept is yung banding-banding nilang dalawa. Yung date, yung lakwatsa, gano'n. Nanonood yung single. Parang yun yung pagkakahawig na praying, intercession, yung pag-pray mo sa kanya, tapos yung pagbabasa mo ng Bible. Tapos gusto mo doon, yung paghahanda ko para sa kasal. Yung pagpaplano ko para maging isa kayong dalawa, magpasakaw sa isa't isa. Tapos po, bago dumating yung kasal, kailangan mong maayos, ready po yung pagkakaayos ng venue, yung suot ng bride, tapos po yung mga taong inimbita, yung mga saksi po. Tapos po yung sa bride naman po, tungkol po dun sa pagbabanding-banding nila, nalalaman din niya po yung ayaw ng isa't isa at yung gusto ng isa't isa. Tapos, yung parang yung bride po is sa kasal, kailangan baguhin yung look, yung personality, tsaka yung pagkilos niya. Tapos, i-relate ko po siya sa church. Yung ngayon po tulad natin nag-upgrade na po tayo, nagbabago na tayo. Tapos yung pong relationship natin kay Lord is umahangat pa. Tapos po nung ikakasal na po, nandun na po yung ready ka na, yung excited na excited, yung halong emosyon.
yun yung pagdating ni Lord na babasbasan ka ng Ama, tapos mag-iisa kayong dalawa na parang covenant na lagi kayong magkasama sa hirap at ginhawa. Tapos dumaan man ang problema sa'yo, nandyan lagi si Lord na lagi sasalo sa'yo. Tapos po, nung pagkatapos ng kasal, nasa atin na po si Lord. Tapos yung pagiging isang model, kumbaga yung Christ like nasa atin na maging patotoo tayo na ang isang Kristiyano o born again ay naniniwala na si Lord ay nasa atin, na kung paano tayo kukuha ng asin sa sanlibutan para mailigtas din katulad natin. Yung parang tayo mag-evangelize sa kanila dahil nasa atin na si Lord, kaya na natin lahat, kaya na natin silang baguhin, tapos kaya na rin natin silang mailigtas dahil po nasa atin o kaisa po natin si Lord sa ating buhay, sa ating sarili. Yun lang po yung parang yun lang po yung parang pumasok sa akin kanina umaga. Tapos po, nagpapasalamat din po ako dahil sa kahapon. So, hindi po kami ready na mag-worship. So, naging maganda na po yung result na masaya po. Tapos, si Dad po, kitang-kita po yung presensya ng Diyos sa aming mga kabataan na habang nagpupuring sumasapa sa Kanya. Ito po. Thank you po. Good morning po. Sa totoo lang po, naganda na ako nung nagpumapa na si Pastor, naganda na ako. Pero kahit paulit-ulit ko siyang aralin, hindi siya basta-basta lalabas lang sa'yo. Kaya ginawa ko po, nag-pray po ako. Tapos sinulat ko ito, yung sasabihin ko. Kaya para kung ano po yung makalimutan ko, mas sabi ko po sa inyo na kumpleto. Para na po si Lord. Ito po yung naiintindihan ko kasi nasabi na naman po ni Jude yung tungkol din nga po sa bride tsaka sa bride kay Marius po. Kaya yung akin po, kung ano na lang po yung binigay sa akin ni Lord, yung realization niya. We are all part of the bride. At bilang isa sa bride ni God, unahin natin ako kasi personally cleansing, physically, spiritually, emotionally,